Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Sa araw, patawarin kami sa mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami panitulog sa pagsubok, ang kami sa kasamaan. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahanap ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos ang tangi kong pinagkatiwalaan. kay liligtas niya sa panganib sa umang lapitan, at kahit anumang bigas na salot kita magdaranas. Lulukuan niya sa lilim ng kanyang labay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasagala ang pagkatsiyek tapat. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang pag-usap pagsakit ng araw. Minsa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Hindi ka matatakot sa kasamaang mga araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan at sa libong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo hindi ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan. Ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. At kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susugurin niya ang maraming angel silang susubaybay. Kahit saan dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at sila'y magtataas, na hindi masaktan ang pakam sa batong matalas. Kahit na ang tapakan mo ay mga leon, maas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpenyente niyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y tignan din. Pag sila'y tumawag, lagi ng daan ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay ay sasaksaluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararanalan. Sila'y bibigyan ng gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatang nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi ko matatanggulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Iringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Apa. Praise God, isang mapagpalang hapon po mga kapatid. Lahat po ay inaanyayahan ng tumayo. Tayo po ay dudulog sa samba sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Taas po natin ang ating kamay at tayo po'y patuloy nahihingi ng pagsama ng ating Santong Espiritu sa hapong ito. O ginagala ka namin, banal na Espiritu. Ginagala
buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, Kailangan ka namin. kailangan kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Palakpakan po natin ang banal na Espiritu ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At sa hapon po ito, patuloy tayong iindak, sasayaw sa ating Panginoon. Amen. Sabihin mo muna po sa iyong katabi. Katabi. Tabi. Happy New Year. Happy New Year. Namiss mo ba ang gawain ng Panginoon? Amen. Praise God. At sa hapong ito, ibigay po natin yung the best na pag-indak para sa Kanya. Amen. Halina't sama-samang magpuri sa Amen. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palakpak ang kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Isa pa, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Isa pa, sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palakpak ang kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ang lahat ay sumigaw. Sumigaw. Sana lang. Ang lahat ng
kasi. Pero para sa Panginoon, gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya. Amen! Amen. Hallelujah! Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Amen. Magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y sasayaw. Ako ay sasayaw sa Panginoon. Ako ay sasayaw sa Panginoon. Ako ay sasayaw sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako ay lulundag sa Panginoon. Ako ay lulundag sa Panginoon. Ako ay lulundag sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako ay kekembot sa Panginoon. Ako ay kekembot sa Panginoon. Ako ay kekembot sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, kanyang nililigtas ang mga api. Magpupurin lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, kanyang nililigtas ang mga api. Nagpupurin lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man siya'y buhay, buhay. Buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Minsan pa buhay na magpupuri sa buhay. Buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man siya'y buhay, buhay. Buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Kailan pa man awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan pa man awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay... Bigyan po natin ang ating mga tuhod. Para po ma-exercise. Konti pa po. Kaya pa ba? Konti pa? Praise God. At sabay po tayong sisigaw at sabay lundag. Ano po si Jesus? Buhay! Palapakan po natin ang buhay at makapakyat ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. O, napakabuti mo, Panginoon. Amen? Amen. At sa hapon pong ito, taas po natin ang ating kamay. Wala po tayong aaksayang oras para sa Panginoon. Ito po'y araw ng pagsamba natin sa ating Diyos. Siya po ay patuloy nating pasasalamatan sa bawat oras na patuloy niya tayong ginagabayan, pinagpapala. Oh, hallelujah. Walang humpay na pasasalamat, Panginoon, ang aming iniaalay sa iyo sa hapong ito, Panginoon. Oh, glory to you, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang
puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig at awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita Sa bawat pangako mo, sa bawat pangako mo. Buong pusong magtitiwala, kailanman hindi na muling mangangamba, pagkat ako'y sa'yo, para lang sa'yo. sama-sama tayong pagpuri sa Panginoon. Ako'y Hallelujah! magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Itataas ihahayag. Jesus, ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay.
God. Hallelujah. Palakpakan po ng malakas ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise you, Jesus. Maaari na po muna tayong magsiupo. Amen. Magsipo muna po tayo. Tayo po ay dadako sa pangalawang bahagi ang pasalamatan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon na buhay. Sino po ang unang magpapasalamat sa ating Panginoon? At si Nanay Mercy po. Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sa nakaraang taon, 2025. At itong 2026, welcome po Lord. Kaming lahat ay pasaganahin mo sa lahat ng aming mga kailangan. Maraming salamat po, Panginoon. I-share ko po nung disperas ng bagong taon. Kasi po ako talaga, pag po bagong taon, dapat masaya. Ako po hindi kasi takot ako sa paputok. Kasi umuwi po ako ng Perez, tapos yung may ingay ng motor. Talaga ako nakukonsume. Aaminin ko kahit na po ako ipinta sa inyo. Pero mabuti po ang Diyos kasi medyo masama po katawan ko. Ako po kasi nasa dito sa San Nicolas. Pag po ganyan, umuwi ako kasi ang anak ko. Kahit na po anak ko may pamilya na, siyempre anak, sabi ko sa manulang ko, anak, uwi na ako, para ka akong ano. O sige ka nanay. Pero nagsimba muna ako sa talibti. Ang tao pala, pagka dadapuan ka ng hindi mo alam, kala ko, nakatapos ang kuni. Abay, sinamahan po ako ng katawan. Ano po yung nanlalamig ako, ang init, napawisan ako. Gusto ko nang humilig doon sa katabi ko. Tapos nagdilim yung paningin ko. Mangungamon yun na. Diyos ko, maawa po kayo sa akin. Tulong. Talaga pong hindi po pwedeng ako hindi makapagsimba sa ganung panahon. Nako, nung pagkakumunyon pa, lumabas na ako. Para po ba akong nakikita ko tao. Pero nagdidilim ang paningin ko. Nahanap ko po yung mister ko, nasa labas. Pero salamat sa Panginoon, nalampasan ko yung ganung pagsubok. Kaya ganun pala tao, pagka dadapuan ka ng ganun. Sabi ko, talaga pong naglalakad ako, para ba ako naglalakad sa kawalan. Pero hindi po ako hinihingal, hindi naman ako nilalagnat, hindi naman ako, basta po dumapo na lang sa akin yung ganung body spirit siguro kakto. Kasi, ganun pala ako tao kapag dadapuan ka ng ganung karamdaman. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil akala ko magpapa-hospital ako Talaga pong wala akong, po bang malamig na malamig yung katawan ko, ako init ng init. Gusto ko na humilig sa katabi ko. Tapos, ang dilim na ganyan ang paningin ko. Kaya thank you Lord sa karanasan ko na yun. Talagang ganun ang buhay. Pero thank you. Kasi ito ko, malakas, malusog, kahit may mga dumarating na mga Salamat sa Panginoon dahil kahit na ano man ang nangyari, nandito ko, Panginoon. Ang mga anak ko, hindi mo pinabayaan, lalo sa mga pagsubok mo. Lord, alam ko itong 2026, masaganang pagpapalat pag-iingat. Ang ipagkakalubo po sa aking anak, mga apo ko, mga manugang ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sino pa po? Punta na po, Nanay Lourdes. Isang pinagpalang hapon po, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ngayon din po sa inyo mga kapatid ko. Tunay nga po napakadakila ng Diyos. Wala siyang kasimbuti. Sa kabila po ng mga pagsubok, nandyan po ang mga biyaya niya. Sa mga pagsubok po, nandyan din ang tulong niya na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ngayon lang po, mithi kong maka-attend first time ng gawain ngayong taong 2026. Yung ako po hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Tapos po,
medyo tumaas ng sugar ko kasi nagmamonitor po ako ng sugar. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Gusto kong magpunta sa gawain mo. Tunay na, salamat sa Diyos sa kabila po ng mga hadlang. Narito po ako. At isa pa po, napakabuti din ng Diyos dahil last 17, ano nga ba yun? Nung pong Friday, inanyayahan po ako nung dati kong kasamahan sa trabaho na taga-Turo, Bukawi, na dati kong kasamahan from 1978 to 1986. 8 years po kami magkasama. At napakabuti ng Diyos sa kabila po, dahil po naramdaman ko nung umattend ako ng 70 birthday niya. First time ko po naka-attend ng merong mass bago yung celebration. Kasi po, ang call time ay 12 o'clock. So, nandun na po kami before 12. Nandun na po nakaupo. At unexpectedly, meron palang pare at may misa doon sa yung stage na ginawa para yung doon nandun yung celebrant. Sabi ko nga, talagang God first and He will do the rest. Pag po inuna natin ng Panginoon, tunay pong maghihimala siya sa buhay natin at ipadadaman niya na ano man ang kailangan natin yung pagkakaloob. Kaklose ko po itong kaibigan ko na ito from Balintawak, siya hanggang Turo, hanggang sa toll gate. Ako po naman sa Bulacan umuwi noong time na yon. So, noong buntis kami noon, naka-istribo lang po kami ng bus. Nasa istribo lang po kami nakasakay sa, kasi punuan, mahirap pong maghantay ng sasakyan doon sa Balintawak, yung pag-ikot na ganon. Minsan po, sa tindi ng mithi naming makauwi ng maaga, ay may nakita po kaming ambulance na kalagay Bulacan. So, pinara po namin yon. Unexpectedly, nung nasa gitna na kami ng LX, dahil nung nasa may Methodist Church po yung bahay noon, ang sabi ko, saan ka ikaw nang hatid ng pasyente? Kasi po ambulansya eh. Sabi niya, sa ano huy ka? Sa QI. So, ang QI, mga TB patient ang naroon. So, therefore, kulong na kulong yung ambulance. Kaming dalawa, hindi na nag-imikan at nagkasanyasan na lang. Nagtakad kami ng ilong. Na kasi possible po yung binugan niyang hangin doon, malanghap namin at makuha namin yung sakit na TB. Pero napakadakila ng Diyos. Inabot pa nga po namin ng 70. Ako po magse-70 doon na. Siya po 70. Malisod po kami at wala namang grabing karamdaman. Although nagkakasakit naman po. At isa pa po, yung kwento niya sa akin, ganyan sa katabi niya sa office po kasi siya ako sa laboratory. Sabi niya noon, siya day mula sa Malabon. Ang bahay po nila daw ay parang bahay ng kalapati na isa lang poste. Tsaka ang hirap po ng buhay, siya yung inaasahan ng kanyang magulang at mga anak. Ay mga kapatid noong time na yon. Pero ganun naghihimala ang Diyos. Dahil po siya ay mapagmahal, una sa Diyos, ikalawa sa kapwa. Naging mabuti siyang asawa at anak ng kanyang mga anak. Kaya ganun na lang po ang kaligayahan ko ng ang mga anak niyang 5. Ipinasyal siya sa Canada. 5 years yata siya doon, paligbalik Canada and US. And then, yung isa po na inaanak ko ay nasa Saudi Airlines, isang stewardess. Natutuwa po ako sa kanyang success dahil alam ko kung paano lumaban sa takbo ng buhay, sa laban ng buhay. At nandoon sa pagmimisa ng pare, talagang hiningi niya ang opinion ng mga anak. Kasi po, totoo yung, ano ba nadama mo sa nanay mo, buwangera ba to? Irresponsable. At tunay po yung 5 anak na yon, talaga pong sinasabing mapagmahal siyang ina at talagang sinubaybayan niya ang kanyang mga anak. Kasi po ang mister niya noon, nagtatricycle, nagbubukid lang, pero nairahas po nila yon sa pagtutulungan nilang mag-anak. Andun yung pagmamahalan kasi at pagtutulungan ng bawat isa. Ganon. Napakabuti ng Diyos. Sabi ko nga, salamat sa Diyos dahil pinagdadama ng Diyos na pag sinunod mo ang kanyang mga utos. Una siya
Ikalawang pagmamahal mo sa magulang, pagmamahal mo sa iyong pamilya, sa iyong mga kapwa. Tunay nga ipadadama ng Diyos na hindi kanya iiwan o pababayaan. Ganun po kabuti ang ating Diyos, lalo nang makita na natin si El Shaddai. To God be the highest glory. Praise God. Iba po talaga pagkakilala natin ang ating Panginoon. Amen. At sa hapon pong ito, handa na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ang gagamitin po ng ating Panginoon sa hapong ito, ang ating pong kapatid mula sa PFCC 20 Bulacan, ating pong kapatid, Brother Sam Salingay. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the youngest of your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that's the time when Christ was near. Through the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your some work was done through the plenty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana
Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila, pinararangalan at pinasasalamatan, O Diyos, sa mga oras na ito. Sapagkat tunay nga po na Ikaw ang Diyos na kahit kailan ay hindi nagpabaya at nagkulang sa amin. O Diyos, dumaan ang isang taon sa buhay po namin na naroon, O Diyos, pinatunayan mo ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal at katapatan sa amin. Na kami, Panginoon, ay naging matagumpay. Natapos, O Diyos, ang taon ng 2025 na kami, Panginoon, ay pinagpala. At ayan, O Diyos, na sa pasimula, Panginoon, ang gawain mo sa lugar na ito. Sa unang gawain sa taong ito, Panginoon, ang bawat isa na narito ay patuloy, O Diyos, na maranasan po nila ang iyong kabutihan at ang pagpapala ay patuloy pong maranasan ng bawat isa. Hayaan, O Diyos, na maging bukas ang pintuan ng kalangitan at ang masaganang biyaya ay patuloy pong tanggapin ng bawat isang narito. Panginoon, pagpalain ang aming buhay sa aming pakikinig ng iyong mga salita. At sa iyo namin ipinagkakatiwalang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Alleluia, pagkain ng Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagkakala ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa.
Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ayan, yung palakpak na pinagpala ng Diyos. Ayan, okay. Happy New Year po. Merry Christmas advance. Okay. Ang atin pong pagninilayan na mabuting balita ay ating matutunghayan sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata po'y 3, Matthew chapter 3, verse 13 hanggang verse 17. At ito ang atin pong mababasa. Dumating noon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog Jordan para magpabautismo. Pero tumanggi si Juan at sinabi, "Ako ang dapat na bautismuhan ninyo. Bakit ikaw ang lumapit sa akin?" Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Hayaan mo, simulan natin sa simula." Kaya sumang-ayon si Juan. Matapos mabautismuhan, umahon si Jesus mula sa tubig at agad nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang kalapati at papunta sa kanya. Narinig kasabay nito ang boses mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang minamahal, siya ang aking hinirang." Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, so maaari na po kayong maupo, mga minamahal kong kapatid. At syempre, ito po ang unang gawain ng taon na ito. Mapalad po tayo, mga minamahal kong kapatid, sapagkat tunay nga po na ang taong ito ay mapasimulan po natin sa atin pong buhay na tayo po ay sumasamba, nagpupuri sa Panginoon at nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Okay? So ako po'y naniniwala, mga minamahal kong kapatid, na kung paano po tayo pinagpala ng Diyos ng mga nakarang taon, ay mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon sa taong ito. Amen? At kung paano po tayo nagtagumpay, sa lahat ng pagsubok at problema, mas lalong magtatagumpay tayo sa taong ito. Amen? Palapakan natin ng malakas ang ating Panginoon. At higit sa lahat, mga minamahal kong kapatid, ang atin pong buhay bilang isang tagasunod ni Kristo o isang mananampalataya ng Panginoon, hayaan po na sa taong ito, sa loob ng isang taong ito, mga minamahal kong kapatid, ay manatiling bukas ang pintuan ng kalangitan. Amen? Nais niyo bang maging bukas ang pintuan ng kalangitan? Okay? Kumbaga sa nakaraang taon, parang sa iyong pakiramdam ay sarado ang pintuan ng kalangitan. Dahil marami kang mga iba't ibang klaseng mga problemang dinaranas. Okay? Pero mga minamahal kong kapatid, sabi nga po ng atin pong laging dinarasal, diba? Mga minamahal kong kapatid, yung tawag ito, yung Chronicles, sabi ron, maaring ipinid ko ang langit. Pag sinabing ipinid, mga minamahal kong kapatid, ay isara. Ibig sabihin, meron pong kapangyarihan ang Diyos na isarado o maging sarado ang pintuan ng kalangitan. Okay? So yan mga minamahal kong kapatid. Pero sa atin pong binasa, mga minamahal kong kapatid, ito po yung pumulaw sa atin pong pansin. Habang ito'y akin pong binabasa at pinagninilayan, ay ito pong salita na kung saan ay atin pong natunghayan kanina. Ang sabi nito, at agad na nabuksan ang langit
No? Sabi dito, at agad nabuksan ang langit. So, ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, bumukas ang langit. Amen? Okay? Na kung saan ay hindi lang sa ating Panginoong Hesus na maging bukas ang kalangitan. Bagkus sa ating lahat na narito ay maging bukas din ang kalangitan. Amen? Palapakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Okay? So, sa pagbabautismo ng ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid, ay hindi lamang basta ito, tawag ito ay pagpapakita na kailangan bautismuhan ng Panginoon. Pero ito po, mga minamahal kong kapatid, ay meron pong kalakip, no, na pangako. Okay? Ito ay isang pangako ng Diyos na kung saan ay hindi niya papabayaan kailanman ang tao. So yun po, ano, isang pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan ang tao. Okay? Pangalawa, mga minamahal kong kapatid, ito ay pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. No, ulitin ko, pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako ng pagmamahal sa sangkatauhan. Okay? So, iyan ho mga minamahal kong kapatid, no? Ulitin ko, isang pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan kailanman, no? Pababayaan kailanman ang tao. Amen po. So, ibig sabihin, no, yun pong ginagawa na ito na kung saan ay nakasulat, no, na kailangan mangyari, mga minamahal kong kapatid. So, ito'y pagpapatunay na pagpapakita ng ang Diyos ay hindi ho nagpapabaya o hindi niya pababayaan ang tao. Amen? Tatanungin ko po kayo, umabot kayo sa edad na ganyan, no? Sa taon na yan, o sa edad na yan, ang tanong ko po, mga minamahal kong kapatid, ang Diyos ba'y nagpabaya sa inyo? Pinabayaan po ba kayo ng Diyos? Hindi, di ba? Na kahit dumaan tayo sa mga, maaring ilan sa atin dito, ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang mga karanasan. Amen? Iba't ibang mga nangyayari sa buhay po natin o dumaan, no, sa mga mabibigat na pagsubok. Sabihin po, no, simula ng ikay isinilang hanggang sa ikay umabot sa ganyang edad, ay marami ka ng dinaanan. No? Marami kang mga karanasan. Pero ito lang po, mga minamahal kong kapatid, ang kung saan ang katapatan ng Diyos, no? At ang kanyang pangako na hindi ho tayo kailanman pababayaan at pinatunayan niya ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Palapakan natin ang Diyos. Amen? No? Pinatunayan po ng Panginoon yan, mga minamahal kong kapatid, sa buhay mo. At ikaw mismo saksi, no? Sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Diba? Sa mga nagdaang panahon, diba? Saksi ka na hindi ka pinabayaan ng Diyos. So yan ho, mga minamahal kong kapatid, pangako ng Diyos yan. Amen? Okay? Kaya nga, no, naalala ko yung sa Isaiah, no? Isaiah chapter 43, verse 2. Ang sabi roon, mga minamahal kong kapatid, no, dumaan ka man, no, sa mga mabibigat na pagsubok, hindi ka madadaig. Amen? Hindi ka maibubuwal ng anumang mabibigat na pagsubok. Hindi ka madadaig ng anumang mga suliranin. So yun po, mga minamahal kong kapatid, ang katapatan ng Diyos sa atin. Amen? Na hindi tayo pababayaan. Sa Isaiah po yun, no? Na kung saan pangako po ng Lord yan. Amen?
Ang sabi niya, sasamahan kita. No? Sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya kahit anumang mabigat na pagsubok na dumating sa atin, kita nyo naman ngayon, nandito ka. Nakapagpupuri sa Panginoon, nakapagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Dahil pinatunayan ng Diyos sa buhay po natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na hindi tayo kailanman pababayaan. Okay? Pangalawa, sabi niya rito, mga minamahal kong kapatid, no? Okay? Na kung saan pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako ng pagmamahal sa sangkatauhan. Ano? Sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Okay? Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, ito'y pangako ng Diyos na hindi nagbabago. Pangako ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, na kailanman, no, ay hindi ito, no, napuputol, no? Dahil sa lumang tipan ay meron na pong binitawan ng Diyos na pangako. Amen? Na kung saan, okay, sabi ng Panginoon, mahal, no, tayo ng Diyos. Amen? Ang sabi niya roon sa Jeremiah, mga minamahal kong kapatid, sabi niya, napakita ako sa kanila sa malayo. No? Tapos, ang sabi po niya, mga minamahal kong kapatid, no? Na kung saan gusto niyang sabihin sa tao na ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Yun po yung sinasabing an everlasting love. So, pinatunayan po ng Diyos yan. No? Na sa simula pa, mga minamahal kong kapatid, no, ay naging tapat ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa tao. Amen? Ano ba? Naging tapat ang Diyos sa atin na kahit minsan ang tao ay naging tapat sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, pero ang Diyos kailanman hindi nagbabago. Nananatili ang kanyang pangako na hindi kailanman, no, kumukupas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. No? At dahil dyan, mga minamahal kong kapatid, nais ng Diyos na iparanas sa atin. No? Katulad ng karanasan na ito, no? Sa senaryong ito na atin pong binasa, nang mabautismuhan ng Panginoong Hesus, ang sabi rito, mga minamahal kong kapatid, nabuksan ang langit. You know? Ibig sabihin, na nais ng Panginoon na maging bukas ang kalangitan sa buhay ng bawat isa sa atin. Harapin mo yung katabi mo. Gusto mo bang manatiling bukas ang pintuan ng kalangitan? Siyempre, kapag bukas, mga minamahal kong kapatid, ang pintuan ng kalangitan, hallelujah, malaya po nating maipararating ang ating pong kahilingan at higit sa lahat, malaya rin pong dadaloy ang masaganang biyaya sa buhay po natin. Amen? Di ba? So, una, mga minamahal kong kapatid, ay ang salitang pagpapasakop. Ayan, pagpapasakop. Submission. No? Magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo magpasakop sa Diyos. Amen? At tingnan nyo ho, no? Sa atin pong binasa, makita ho natin kung paano po nagpasakop. Diba? Si Jesus. Diba? Sinansala po siya ni Juan Sabi ni Juan, Panginoon, kayo po dapat ang magbabautismo sa akin. Ako dapat ang bautismuhan ninyo, hindi ako. Hindi ako ang magbabautismo sa iyo. No? Sabi pa nga po ron, wala siyang, hindi karapat-dapat. No? Hindi siya karapat-dapat. Tingnan nyo ha, mga minamahal kong kapatid, totoo naman. Bakit? Kasi alam po ni San Juan, no, ni John the Baptist, no, alam po niya yung kanyang katayuan. Alam po niya kung saan siya lulugar. Di ba? Alam po niya. Bakit? Kasi kilala niya si Jesus. Amen? Kilala niya ang Panginoong Hesus, mga minamahal kong kapatid, na no? Na
ito'y sinugo ng Diyos, anak ng Diyos. Amen? Ang Misaya, alam po niya na masigit si Jesus. Di ba? Na masigit ang Panginoon. Ibig sabihin, mataas ang katayuan, mga minamahal kong kapatid. Tingnan nyo, no? Alam po ni John kung ano yung kanyang katayuan. Eh sabi niya, hindi ako dapat ang magbautismo sa iyo, pero kayo pa ho ang pumunta. Pansinin niyo, anong sabi ni Jesus? Diba? Kailangan maganap ito. Amen? At tingnan niyo mga minamahal kong kapatid, nagpasakop si Jesus, no? Bakit? Kasi si John ang binigyan ng authority. Si John ang binigyan, mga minamahal kong kapatid, no? ng kapangyarihan para magbautismo. Amen? So tingnan niyo, mga minamahal kong kapatid, nagpasakop. Makikita natin kung paano ibinigay ni Jesus ang kanyang pagpapasakop, no, kay John. Amen? So, kahit na siya, mga minamahal kong kapatid, ay anak ng Diyos, mataas. Kaya, alam nyo, sinasabi nga ho ni San Mateo na kung saan ay wala siya, hindi siya karapat-dapat eh. Pero tingnan ho mga minamahal kong kapatid, diba? Nangyari at naganap dahil sa pagpapasakop ng Panginoong Hesus. At ito rin ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay po natin. Para manatiling bukas ang pintuan ng kalangitan sa buhay po natin, magpasakop po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ibig sabihin ay ibigay po natin, isurrender natin sa Diyos ang lahat. Okay? Magpasakop tayo sa Diyos. Amen? Kasi mga minamahal kong kapatid, tandaan natin, magagawa ng Diyos sa buhay po natin yung gusto niya kapag tayo ay nagpasakop sa kanyang kapangyarihan. Pero kapag tayo pa rin po, mga minamahal kong kapatid, ang masusunod, di ba? Kung tayo pa rin po, mga minamahal kong kapatid, ang mangunguna, no, sa buhay po natin, no, pangungunahan natin ang Diyos, o mas marunong pa tayo sa Diyos, at inuutusan pa ang Diyos. Di ba? Akala mo, minsan may mga ganun, akala mo, kung mag-utos sa Panginoon, ay wagas, di ba? Nuutusan ng Panginoon eh. Di ba? So, mga minamahal kong kapatid, di ba? So, ano pong ibig kong iparating sa atin? Ito yung gustong makita ng Panginoon sa tao. Alam niyo po ba ang napakalaking kasalanan ng bayan ng Diyos sa Lumang Tipan? Ay ang kanila pong pagiging rebelde o pagiging rebellious spirit. Okay? Lagi hong nagre-rebelde ang bayan ng Diyos, itong mga Israelita. Okay? Ayaw nilang magpasakop, no, sa kapangyarihan ng Diyos. Ayaw nilang sumunod. No? Ayaw nilang sila'y kontrolin. Ang nasusunod ay yung kagustuhan nila. Kaya ano po nangyayari sa Lumang Tipan, mga minamahal kong kapatid? Paulit-ulit po silang sinasakop, paulit-ulit po silang naliligaw ng landas, di ba? Paulit-ulit po silang napapahamak, di ba? Bakit? Dahil ayaw nilang yan po yung malaking problema nung panahon na yon ng mga Israelita. Okay? Naghahanap po sila ng ibang Diyos. Okay? Kaya marami po silang kinikilalang Diyos-Diyusan. Okay? Lumilipat po sila sa ibang Diyos kasi ayaw nilang magpasakop sa tunay na Diyos. Yan, no? Sila'y mga rebellious, no? Ibig sabihin, nagre-rebelde po sila sa Diyos. So, dahil doon, sila'y napahamak, no? Dahil doon, mga minamahal kong kapatid, no? Sila'y pinasasakop ng ibang bansa, no? Nangalat, no?
dahil ayaw nilang magpasakop sa Diyos. Amen? O sa bansa po natin, diba? Marami pong mga ayaw magpasakop. Di ba? Kaya tinan niyo ho yung bansa natin, watak-watak. Ayaw magpasakop. Di ba? Tinan niyo, ano? May kanya-kanyang, tawag ito, kanya-kanyang grupo. Di ba? Bakit? Kasi ayaw magpasakop. O bakit ho, mga minamahal kong kapatid, dumami ang denomination? Di ba? Una, ay isa lang po ang, tawag ito, religion noon, no? Isa lang po ang Catholic. Pero bakit dumami? Dumami na dumami. Tingnan nyo, pansinin nyo dyan sa mga lugar-lugar dyan. Di ba? Tabi-tabi. Alam nyo kung bakit? No? Kapag hindi gusto nung assistant pastor, o yung kanyang assistant, yung ginagawa ng kanyang head pastor, lilipat, magtatayo ng sariling church, ayaw magpasakop sa kanyang pastor. Kaya tinin nyo, no? Ang dami niya, no? Nagkakalat yan, tabi-tabi, no? Tabi-tabi yung mga simbahan, no? Bakit? Yan ang dahilan, ayaw magpasakop. Kaya alam nyo, dito sa atin, sa gawain na ito, mga minamahal kong kapatid, no? Dalawa lang ang pinagdidiinan ni Brother Mike ng ating punong lingkod. Una, ang magpasakop. Amen? Bakit? Kasi alam ng ating punong lingkod na kapag ang mga anak ni Yahweh El Shaddai ay nagpapasakop, no, sa mga namumuno, nagpapasakop sa lahat, alam ni Brother Mike ng ating punong lingkod na kapag ang isang anak ng Diyos o ang isang Kristiyano o ang mga anak ni Yahweh El Shaddai nagpasakop, siguradong magiging bukas ang pintuan ng kalangitan at pagpapalain ang ating pong buhay. Amen? Totoo naman, pagpapalain po ang buhay ng bawat isa sa atin. So yan po, mga minamahal kong kapatid. Pangalawa, okay? Pangalawa, ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. At yan po ang pangalawa, ang sumunod. Amen? Diba? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Gawin natin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos, kung ano ang kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Amen po? Pag sinabi pong pagtupad sa kalooban ng Diyos o pagsunod, no, sa kalooban ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, okay? Wala po tayong ibang gagawin kundi yung gusto ng Panginoon ang maganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, pansinin niyo si Jesus. Meron siyang gusto. Di ba? Meron po siyang sariling gusto eh. Kahit nga po, nung siya'y manalangin sa Gethsemane, di ba? Mga minamahal kong kapatid, sabi niya, na sa kanyang kahilingan, Ama, wag nang ituloy. Wag nang mangyari ang sarong ito, ang paghihirap na ito. Wag nang matuloy. Diba? Yan ang gusto ni Jesus, wag nang matuloy. Pero ano pa rin po yung kanyang binanggit? Tingnan mo po yun pong damdamin na ito ng Panginoong Hesus. Di ba? Na kanyang ipinakita ang mga minamahal kong kapatid. Ano po yung karugtong? Hindi ang kagustuhan ko, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Not my will, but your will be done. Amen? So yun din po mga minamahal kong kapatid. Tayong lahat dito, meron tayong mga gustong mangyari. Lalo na, meron tayong mga plano. Di ba? Lalo sa taong ito, meron tayong plano, meron tayong gusto. Mga minamahal kong kapatid. Di ba? Na maaring nakasulat yan. Na maaring nakaplano na yan sa buhay mo. Amen po. Marami tayong gusto na mangyari, mga minamahal kong kapatid. Ay hindi naman yan ang gusto ng Panginoon. Kaya, wag na nating ipilit. Amen?
Hayaan po natin yung kagustuhan ng Diyos ang masunod sa buhay po natin. Amen po? Totoo yun, mga minamahal kong kapatid, di ba? May mga binabalak po tayo, pero dapat sa atin pong mga plano at mga balak, atin pong ilagak, atin pong sangguniin ang Diyos at ang kalooban ng Diyos ang masunod. Amen? Di ba? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sabi ng Kawikaan, di ba? Sabi roon ay sangguniin mo si Yahweh sa lahat ng iyong balak at kanya kang itutumpak. Amen? Bakit kailangang sangguniin si Yahweh sa lahat ng ating mga plano? Kasi, mga minamahal kong kapatid, meron pang mas magandang plano ang Diyos sa atin. Amen po? Dahil, mga minamahal kong kapatid, kung kagustuhan natin, wala tayong magagawa. Pero kapag kagustuhan ng Diyos, walang pipigil diyan. Wala hong hahadlang diyan. Mga minamahal kong kapatid, kapag gusto ng Panginoon, manatiling bukas ang pintuan ng kalangitan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? So yun ho, mga minamahal kong kapatid, no? Na hayaan po natin na masunod, no, ang kalooban ng Diyos. Ito pa rin po natin. Patuloy tayong sumunod, no, sa kalooban ng Diyos. Amen? At ako po'y naniniwala, mga minamahal kong kapatid, na kapag ginawa po natin ang mga bagay na ito, ang buhay po natin ay lubusang pagpapalain ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, harapin mo yung katabi mo, ano ba yung mga plano mo? At tinan nyo, no? Ito. Noong nakarang taon, di ba? Meron kayong mga plano. Di ba? Ang problema, hanggang plano na lang. No? Puro drawing na lang, di ba? Di ba? Minsan, na kami po, ay may mga pinaplano kami, no? Kaya sabi ko sa kanila, no? Baka hanggang drawing lang yan. Hindi, na? Tayo naman ay may mga, nung nakarang taon ay meron tayong mga plano. At ayaw po natin na yung mga plano na ito sa taong ito ng 2026 ay magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng kagustuhan ng Diyos. Amen? Yung kalooban ng Panginoon ng masunod. Bakit? Tingnan nyo, mga minamahal kong kapatid. Dahil kung ang masusunod ay ang kalooban natin, maaari tayong mapahamak. Amen? Diba? Maaaring masira ang buhay po natin. Pero kapag ang kagustuhan ng Panginoon ng masunod sa buhay po natin, hallelujah, tayo ay kanyang itutumpak. Magiging matagumpay ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Nawa, mga minamahal kong kapatid, no, sa taong ito ng 2026, no, ay manatiling bukas ang kalangitan sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayong lahat ay magsitayo, mga minamahal kong kapatid. Taso natin ang ating kamay, pigit natin ang ating mata. Patuloy ho tayong lumapit sa Panginoon sa mga oras na ito. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy pong nagpapakumbaba sa iyong harapan. Alapit sa'yo ang puso kong nag-iisa.
Yes, Lord. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailanpaman aming kapayapaan. Pangako niyo'y aming panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking pangako. Yes, Lord. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. My dear brothers and sisters, sa mga oras na ito, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at mga salita. Kung paano pong naging bukas ang kalangitan nung panahon na si Juan Bautista ay nagbautismo sa ating Panginoong Hesus. Mga minamahal kong kapatid, hindi po tayo iba sapagkat tayo po'y mga anak ng Diyos. Ikaw at ako'y anak ng Diyos. Kaya naman, sa mga oras na ito, sa pasimula ng taong ito, hilingin mo sa Panginoon anuman ang nais mo na mangyari sa taong ito. Isang guni po natin sa Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon sa mga oras na ito, Lord, narito ang bawat isa na patuloy o Diyos na isinasangguni ang lahat ng amin pong nais na mangyari. Dahil gusto namin, Panginoon, ang kalooban mo ang masunod. Gusto namin, Panginoon, ikaw, o Diyos, ang siyang manguna, lalong-lalo na sa buhay ng bawat isa sa amin. Right now, my dear brothers and sisters, sabihin nyo ngayon sa Panginoon, buksan nyo ang inyong labi. Sabihin nyo sa Lord, Yahweh, naniniwala kami sa hapong ito na bukas ang pintuan ng kalangitan at hindi ito, Panginoon, nakasarado sa buhay namin. Lord, narito ang bawat isa na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pakinggan ang bawat sambit na kanilang labi. Pakinggan ang kanila pong mga pagsusumamo. Pakinggan, O Diyos, sa kanila pong mga dalangin. Hallelujah. Right now, my dear brothers and sisters, sabihin niyo sa Panginoon, Oh, yes, O Lord. Pinangahawakan po namin, Panginoon, ang iyong mga pangako. Hallelujah. Yes. Amen. Pangako niyo aking pangahawakan. Pangako niyo
sanligan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan. Amen. O pababayaan man, pangako niyo'y aking, sapagkat ikaw, O Yahweh, hallelujah, O Yahweh, dakila kang tapat, paborit at sabay, karapat-dapat kang tumanggap, mapagkakila at pagmamahal, sa'yo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. O Yahweh, dakila kang tapat, paborit at sabay, karapat-dapat kang tumanggap, mapagkakila at pagmamahal, sa'yo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Amen. Salamat, Panginoon. At narito, O Diyos, ang aking mga kapatid na mayroon pong mga nais ipanalangin, kanilang bag, wallet, taas po natin, mga minamahal kong kapatid. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa mga oras na ito. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan, narito, Panginoon, mga bagay na itinataas ng aking mga kapatid. Ang kanila pong mga daladalahan, kanilang bag, wallet, punuin po ito, Diyos, ng siksikliklig at nagumapaw na biyaya. I-bless mo rin po, Panginoon, ang kanila pong mga handog o kanilang mga kaloob, Panginoon, sa pasimula ng taong ito, na kung saan, Panginoon, ito, Panginoon, ang binhi na kanilang itatanim, na kanila pong iaalay sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga kaloob pinansyal na ito, bilang isang binhi, Panginoon, na kung saan, O Diyos, naniniwala kami na ang kanila pong mga binhing ito ay tutubo, lalago at mamumunga. Kaya, Panginoon, pagpalain, O Diyos, sa kanilang mga handog na ito, o mga kaloob nila pinansyal sa iyong gawain, Panginoon. Ibalik po sa kanila ng higit sa kanilang mga inaasahan sa kanila pong buhay. Ang bawat pangangatawan ng bawat isa, i-bless mo po, Panginoon, bigyan ang malusog, malakas na pangangatawan, kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman in the name of Jesus Christ of Nazareth. I-bless mo rin po, Panginoon, ang kanila pong mga mahal sa buhay, saan man naroon, bawat hanap buhay ng aking mga kapatid, mga ikinabubuhay, i-bless mo po. At sama-sama din namin dinadalangin, Panginoon, ang successful operation ni Brother Felicio Laro. Patuloy po siyang samahan, Panginoon, at ang speedy recovery ni Sister Lueda Sagayaga. Panginoon, i-bless po siya at ang complete healing and deliverance ay patuloy po niyang maranasan in the name of Jesus. At sa iyo namin, Lord, pinakakatiwala po ang lahat, lalong-lalo na ang taong ito ng 2026.
dahil meron kang mga magagandang plano sa buhay po namin. Meron kang mga inilaan na pagpapalat sa buhay po namin. Lord, sa taong ito ng 2026, patuloy o Diyos, ang masaganang biyaya ay aming makamtan. Maging matagumpay ang bawat isa sa amin. Lord God, hayaan o Diyos, kami samahan pangunahan at i-bless ang aming pong buhay sa taong ito ng 2026. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kapatid, Happy New Year po sa inyo. Ayan ha. At advance, Merry Christmas. Maraming salamat po, Brother Sam Salingay. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Para sa ulit panalangin na bagay ng Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po lahat, Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Sa Announcement Wednesday po, meron po tayo sa ating simbahan. Hawa, makadalo po tayo. May misa po tayo. 4 to 6 po tayo doon. Salamat po. At sa nalalapit din pong anibersaryo ng San Nicolas, sa 22 po, at tayo po'y magsama-sama, magbuklod-buklod, amen, upang maging matagumpay po ang gawain. Dalangin po namin na kami po'y inyong tulungan. Amen po ba? Pati po sa Webes, meron po sa bahay ni Nanay Lourdes. 4 to 6 din po yon. Sa Webes po, sa bahay po ni Nanay Lourdes. January 8 po yun. Sa Hulo, Pangulang.